Tungo muli, maligayang pagbabalik. Nung nakaraang linggo, nalaman natin na si Jesus ay tunay. Ginawa niya ang sinabi niya, may kapangyarihan siyang patawarin tayo at binigyan tayo ng kapangyarihang magbago. Ngayon, nasa loob ka ng kulungan tulad ko, kaya pwede kong sabihin na tulad ko, nagkamali rin ako sa aking mga pinagdaanan. Noong bata pa ako, lagi akong nagkakaproblema. Pagnanakaw, mga pakikipag-away, kilala ako ng mga pulis. Noong 17 taon ako, pumasok ako sa gang at sumaya ako. Ako na ang bahala sa sarili kong buhay. Akala ko na sa akin na lahat ng kapangyarihan. Ako ay Diyos sa sarili kong buhay. Pagkalipas ng 3 buwan, nakulong ako. Matagal din bago ko natanggap. Taon din nung napagtanto ko na may kailangan ayusin sa akin. Si Jim Canava ay nagkaroon din ng mahirap na simula ng buhay at ang mga bagay ay naging mahirap mula roon. Siya ay gumugol ng higit 20 taon sa bilangguan. Nagsimula ako sa murang edad. Nagagalit ako dahil nakikita ko ang mga problemang nangyayari sa aking tahanan, kung saan ang aking ama ay lasinggero at binubugbog niya ang aking ina. Nagsimula akong lumibot sa mga lansangan ng Halifax at nagsimula akong magnakaw at pagkatapos ay humantong sa pagdadala ng armas para magnakaw. Ginugol ko ang 20 taon ng aking buhay sa federal na bilangguan sa buong Canada. Ang aking unang 10 hanggang 15 taon sa bilangguan ay parang roller coaster ride. Ito ay naging mas malala, mas marahas. At higit pa sa punto na wala na akong pakialam sa buhay ko. Nasasaktan, nanlulumo, nagagalit, antisosyal. Sinimulan kong kapuutan ng sarili ko dahil tingin ko bigo na ako. Wala nang magagawa sa buhay. Kaya ang aking saloobin ay wala na akong pakialam sa buhay ko, mabuhay man o mamatay. Nasaktan ko ang maraming tao pisikal. Binugbog sila ng tubo, sinaksak sila, inuntog ang ulo sa konkretong pader. Kung may nagawa siyang mali sa akin at naramdaman kong may katwiran ako, ay maghihiganti ako sa kanila dahil mayroon akong labis na puot sa loob ko. Para sa akin okay lang yun dahil mga kriminal naman ang ginagawan ko ng mga yun. Nalaman ng mga kasama kong bilanggo na kung may problema sila sa akin, alin lang sa patayin nila ako o sila ang mapatay ko. Pinatay ko ang isang kapwa ko bilanggo habang ako'y bilanggo sa Ontario. Naging napakatigas ko sa puntong iyon ng aking buhay. Wala na akong pakialam. Wala akong nararamdamang pagsisisi. Nagkaroon ako ng problema sa isang individual. Papatayin ko siya at wala akong pakialam. Kung mahuli, mahuli. Kung hindi, edi hindi. Ang tanging pagkakataon na naisip ko ay tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay nang nalaman kong walang dumating para kunin ang kanyang bangkay para ilibing. Sinabi niya sa lahat na habang buhay ang sentensya niya, pero dumating ang balita na 2 taon lang pala. Hindi mo alam kung kailan ka papasok sa loob ng kulungan, kung 2 taon ka na ba o kung lalabas ka ulit sa pintong iyon.